Minsan ang heart attack ay hindi nagsisimula sa sigaw at pagbagsak. Minsan nagsisimula ito sa bigat sa dibdib, parang may nakadagan, malamig na pawis, pagsusuka, hirap huminga, o sakit na kumakalat sa braso, panga, likod, o sikmura. Marami ang nagkakamali at nagsasabing acid lang, pagod lang, kabag lang. Pero kapag puso ang dahilan, bawat minuto ay mahalaga. Ang heart attack ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo papunta sa muscle ng puso ay nabara. Kapag kulang sa oxygen ang puso, nagsisimula itong masira. Mas mataas ang risk kung may high blood, diabetes, high cholesterol, paninigarilyo, obesity, family history, o edad na mas mataas. Una, kailangan nating maintindihan na hindi lahat ng sintomas ay dapat takutin, pero hindi rin lahat ay dapat tiisin. Maraming Pilipino ang sanay magsabi ng kaya pa, pahinga lang, o bili lang ng gamot sa butika. Pero sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay timing. Kapag maaga mong napansin ang senyales, mas malaki ang chance na maagapan bago lumala. Ang warning sign number 1 ay paninikip, bigat, o pressure sa dibdib. Hindi kailangang matalim na sakit. Minsan, parang may bato sa gitna ng dibdib. Ang warning sign number 2 ay sakit na kumakalat sa kaliwang braso, magkabilang braso, panga, leeg, likod o sikmura. Ito ay classic warning sign. Ang warning sign number 3 ay malamig na pawis, panghihina at pakiramdam na may masamang mangyayari. Huwag itong baliwalain. Ang warning sign number 4 ay hirap huminga kahit nakaupo lang o hindi naman nag-ehersisyo. Pwedeng ito ang pangunahing sintomas lalo na sa babae at senior. Ang warning sign number 5 ay pagduduwal, pagsusuka o parang indigestion. Sa iba, ganito nagsisimula ang heart attack. Ang warning sign number 6 ay sa diabetes, pwedeng mahina o hindi typical ang sakit dahil apektado ang nerves. Kaya mas dapat maging alerto. Ang delikado ay kapag paulit-ulit ang sintomas, nawawala kapag napapahinga, tapos bumabalik kapag gumagalaw. Pwedeng warning ito ng problema sa puso bago tuluyang bumara ang ugat. Isipin si Mang Ed, may high blood at naninigarilyo. Sumakit ang sikmura at dibdib niya pagkatapos maglakad. Uminom siya ng antacid at nagpahinga. Bumuti sandali pero bumalik ang sakit na may malamig na pawis. Nandinala sa ospital, heart attack pala. Kung naghintay pa, mas malaki ang pinsala sa puso. Ngayon, ano ang dapat mong gawin sa bahay at ano ang hindi dapat gawin? Tandaan, ang first aid at home care ay pangunang hakbang lamang. Hindi ito kapalit ng pagsusuri, laboratory, gamot o payo ng doktor kapag may red flags. Pangdud, kung may paninikip ng dibdib na higit ilang minuto, hirap huminga, malamig na pawis, o sakit na kumakalat sa braso o panga, humingi agad ng emergency help. Pang-2, huwag mag-drive mag-isa papuntang ospital kung matindi ang sintomas. Mas ligtas na may kasama o emergency transport. Pang-3, kontrolin ang blood pressure, sugar, cholesterol, at itigil ang paninigarilyo. Pang-4, alamin ang family history at magpa-check kung may risk factors kahit wala pang sintomas. Pang-5, huwag basta gamutin bilang kabag kung kakaiba, paulit-ulit o may kasamang pawis at hirap huminga. Ang puso ay hindi nagbibigay ng warning para takutin ka. Nagbibigay ito ng warning para bigyan ka ng pagkakataong kumilos. Kapag may duda, magpa-check. Paalala bago tayo magtapos. Ang video na ito ay para sa pangkalahatang edukasyon lamang at hindi kapalit ng personal na konsultasyon, diagnosis o gamutan mula sa lisensyadong doktor. Kung malala ang sintomas, may hirap huminga, paninikip ng dibdib, pagkalito, panghihina ng kalahating katawan, tuloy-tuloy na pagsusuka, sobrang dehydration, pagdurugo o mabilis na paglala ng kondisyon, humingi agad ng tulong medikal. Ingatan ang katawan, pakinggan ang warning signs at huwag mahiyang magpatingin ng maaga.